Okay, next. Block D supports the 200-pound uniform pole ABC in the position shown. Assume A is frictionless. Okay, so bali itong pole na to ay kumbaga ano siya, nakasandal siya dito sa block na to, na yung D. Okay, tapos dito may friction, tapos dito rin may friction, tapos dito frictionless. Okay? So ngayon, to start with, we have to, so ano ba tanong? Find the minimum weight, ano daw yung dapat na bigat nito to avoid it from slipping. So, di ba, syempre, pagka nakasandal yan, ang impending motion mo dyan, pag ganito. Tama? So, dahil, yun lang naman pwede mang, hindi mo po pwede na itulak nito pabalik, di ba? So, ibig sabihin, ang impending motion natin is pag ganito. Okay? So, that means from there, we can identify what would be the direction of the friction. Okay? So, let's draw the free body diagram ng block D muna kasi parang mas madaling mas madaling isipin yung free body diagram ng block D. Ito yung block, okay? So may surface of contact dito, may surface of contact dito dahil dun sa sa pole, no? So mayroong bigat yung D, tawagin natin W. Tapos may normal force, tapos may friction force. So yung friction pakaliwa, no? Tawagin natin to na F1 kasi iba yung friction dito eh. Kasi magkaiba sila ng mu. Ay, hindi pala magkaparehas. No? Pero magkaiba sila ng ng normal force, no? They are not necessarily the same. Kaya tawagin ko na lang din ito na N1. Okay, so dito may normal force din. Tawagin natin na N2. Okay, so ang tanong ngayon, what would be the direction of the friction? Okay, so because the impending motion is pa ganyan, no? So kaya itong F1 na-identify natin na to the left. So dapat, dalawa lang naman pagpipilian natin dito no? Upward to the right or downward to the left, no? At because the motion is to the right, then dapat to the left yung friction. So that's why ang friction dito is pag ganito. Ayan. Okay? And I think that's all the forces acting on D. So ngayon, lipat tayo sa pole. So sa pole, no? So sa A, meron tayong vertical reaction. Tapos meron tayong horizontal reaction. Kasi yan corner yan eh. No? And then ano pa? Merong weight yung ABC, no? Which is 200 pounds. And then dito may normal reaction na N2. Okay, tapos ngayon yung friction sa ito yung point B ha. No? So sa point B ito. So sa point B, kung ang friction mo sa block D ay downward to the left, dapat ang friction natin dito is upward to the right. Okay? Remember, action-reaction principle. Okay? So, ganyan, no? So, now, um, for number one, ang goal natin is mahanap yung minimum way to avoid it from sleeping, no? So, pag dito tayo nag-umpisang mag-analyze kasi, wala tayong masosolve kasi lahat yan unknown. Unknown to, unknown din to, no? Unknown lahat. Okay? So, wag tayo dyan. So, dito muna tayo. Okay? So dito, we can create equations by taking summation of forces and moment. Pero I would um, prioritize taking moment at A to avoid calculating or involving these two in my equations. Okay? So let's do that. And isa pa, because we are trying to find this no na magdumulas, kailangan iset na natin yung friction sa maximum. So, sa mu n. Mu times n. Okay? Kasi gusto natin lumulas na siya. Kumbaga, parang isasagad na natin yung yung friction. So, that's why itong F2 natin will be 0.2 N2, no? So, now, let's take, isa pa, bago tayo mag-moment, tinan natin yung mga measurements. So,
Based on the figure, ito ay 8. So, ito ay 6. No? So, dahil ito ay 8, ito ay 6, tapos right triangle to. So, we can solve for this. Okay, so 8 and 6 ay legs ng right triangle. So, square root of 6 squared plus 8 squared, that will be the length AB. So, 10. Ibig sabihin, 10 to, tas ito, 5 lang. Okay, tapos ano pa? Okay, so it also means that ang slope nito is 6 by 8, no? 6, 8, tapos 10. Pero pag sinimplify yan, as you can see, 3, 4, 5 lang yan, no? So gawin ko ng 3, 4, 5 yung slope. 3, 4, 5. So pwede nyo naman kunin yung angle dito, which is solvable naman. Kaya lang, preferred ko kasi nakaslope eh. So ito ngayon ay ang slope 3, 4, 5. Okay, para malaman ko na ang slope din nito 3, 4, 5, yung friction. Kasi parallel siya doon eh. Tapos yung normal, dahil siya ay perpendicular, magbabaliktad lang, no? Yung horizontal na 3 magiging 4, tapos yung vertical na 4 magiging 3. Ayan, so mas madali kasi pag ganyan. Tapos ano pa? Ito naman, yung layo nito. So yung layo nito is, di ba 15? So half ng 15, 7.5, no? So in short, um, nasa ano yan, nasa 7.5 yan, 7.5 na layo. Incline. Pero yung horizontal niya, what would be the horizontal? So pwede natin gamitin itong triangle na to. Yan. And i-compare natin sa triangle na midway. Let's say ito yung 7.5. So as you can see, ano naman sila, similar triangle. So parang ganito yan. So ito yung 3, 4, 5. Tapos ito naman yung 7.5. Tapos hinahanap natin to. Okay? So to calculate that, by ratio and proportion, we have x is to 7.5 equals 3 is to 5. So therefore, x can be calculated. So that gives us 4.5. Okay? So 4.5 to. So yun yung location nung weight niya. Okay, ano pa? Ito, alam naman natin na 6 based on the figure. Tapos alam din natin ito na 8 based on the figure. Okay, so 8 tapos 6. And I think yun lang. No? Kaya ko inuna yun kasi mag-moment tayo eh. At kapag nag-moment tayo, alam naman natin na kailangan natin ng mga moment arm. Okay? So now let's take summation of moment at A is equal to 0, assuming counterclockwise positive. So we have 200 times 4.5. Ang rotation niyan ay clockwise. And then yung x component ng F2. I mean ng N2, no? X component ng N2. That will be N2 times, ang x component niya ay 4 over 5. Ang moment arm ng x component will be 8. Bali, ito yun. Yung x component ng N2. 4 over 5. Tapos ang moment arm niya from A is 8. Ang rotation nun is counterclockwise. Okay? Actually, pwede na ano pala, wag na natin i-component. Kasi perpendicular naman to. So, sige, tuloy ko muna. Ituloy ko muna. Ito naman ay vertical component N2 times 3 over 5, yung Y component. Tapos ang moment arm nun is 6. Ayan. Ang rotation niyan is counterclockwise. Pwede yan, na ma-solve mo yung N2. Pero alternatively, pwede rin na ganito. Um, Di ba yung N2 perpendicular na. So N2. So ang moment arm mo na kagad, pag hindi mo i-component, ito na. Which is ano yan, sa figure, ito yun eh. Sa figure natin, 10.
So, pakita ko lang na same, ha? So, total, ano naman eh, nasulat ko na rin naman yung una. So, plus ito, equals 0. So, same lang yan. Tignan natin. Dun sa una, negative 200 times 4.5. Ito yung una. Ito yung kapag component. So, ito yung N, 90. No, yung hindi na kinomponent, same lang, na 90. Right? So, 90. So, you might ask, saan po napunta yung friction? Bakit hindi sinama tong friction? Eh, meron din naman yung horizontal component tsaka vertical component. So, meron siya horizontal component, ikot. Yung vertical component niya, ikot din. Pero take note, yung friction natin, no, is passing through the point of rotation. Kaya yung iikot na yun na clockwise tsaka counterclockwise, magka-cancel out lang yun. Okay? Kaya kaya actually kasi the reason why nag-cancel kasi nga itong ang force na to is dadaan dun sa point of rotation. So technically wala talaga siyang moment arm. Okay? Okay, so now that we have N2, we can now solve for F2 kasi isasagad nga natin siya na maximum. So 0.2 ng 90, that is 18. So 18 pounds. Pounds to, no? Okay, 18 pounds. Yung friction F2. Okay? So knowing those, we can now transfer dito sa block D. So dito sa block D, alam na natin to na 18, tas alam na natin ito na 90. Okay? So ngayon, pa dito sa block D, sa unang tanong kasi to avoid sleeping or yung dumulas. So of course, ang criteria nun, kailangan summation ng forces X ay mag-zero. Pero bago tayo pumunta dun sa summation forces X equals to 0, mag-summation muna tayo ng forces Y para ma-solve muna natin yung normal force, no? Okay? So, or ma-solve muna natin yung actually hindi pala. X na kagad tayo, summation of forces X. Kasi wala pa lang W, no? Summation of forces X na lang. Tapos once again, isi-set natin to na maximum, no? 0.2 of N1. Okay? Kasi we want to know kung kailan siya dudulas. So, we have 0.2 of N1 to the left. Tapos, to the left din yung F2. So, again, ang slope nito ay 3, 4, 5. Ito naman ay 4, 3, 5. So, we have 18 times 3 over 5 plus we have 90. Ang x component is 4 over 5. And that's it, no? So, wala nang ibang force. So, we can solve here for, solve natin? For N1. So therefore, N1 is equal to times 3 over 5 plus 90 times 4 over 5 divided by 0.2. Pag tinranspose. So that gives us 306. Okay, and then we can solve for F1. So that is 61.2. Okay, and from here, we can now apply summation. So ano to ha? Assuming na tayo sleeping, no? Ayan yung criteria, summation of forces x equal to 0. So if we will now take summation of forces y is equal to 0, we will have yung y component ng 18 downward is 4 over 5. Downward din yung y component ng 90, 3 over 5. Tapos yung W, tapos upward yung N1. Yung N1 natin is already known to be 306. So masasolve natin dito yung W. So W is
237.6 pounds. Okay, so this is the required weight, required minimum weight to avoid sleeping. Okay, and this will be our answer for number 1. 237.6. Okay? Number 2, find the minimum weight to avoid tipping naman. So kung tipping naman yung goal natin, okay, so actually ito pa rin yun. Dito pa rin tayo kukuha ng free body diagram. Okay, ito pa rin yun. The only difference is itong reaction sa ilalim, ito, is ilalagay na natin sa corner. Kasi mag-aano na siya eh, magtutumba na eh, no? And then, pero yung ano, yung analysis natin dito sa ABC, walang pagbabago. Yun pa rin, yan pa rin yan lahat. So, ang value pa rin dito ng normal force is 90, dito naman ang friction pa rin is 18, no? Pero ang naiba lang, ito, lalagyan na natin sa corner. Okay? At tapos, ang criteria natin for tipping is summation of moment at this point. Ano bang point yan? Walang nilagay eh. Lagyan natin point E. At point E is equal to 0 assuming counterclockwise positive. So we will have yung x compo sa ang sukat mo na nito ay 8, di ba? 8/2. So kung 2 yan, bali ano to, tigwa 1. Okay? So we have yung x component ng 90 would be 4/5. Tapos ang moment arm ng x component is 8. Ito yun. X component ng 90. So ito yung moment arm niya. Ang rotation niya ay clockwise. Ay, sorry, negative. And then yung y component naman ng 90. So 90 times 3/5. Ang moment arm nun will be 2. Diba? Ito yung y component niya. Ang moment arm niya ito. Tapos ang rotation nun will be counterclockwise, so positive. Okay, and then what else? Yung friction, no, yung F2. So meron siyang x component, 18 times ang x component ay 3/5. And then to the left yan, yung x component nito to the left. So ang moment arm mo is 8, tas ang rotation niya is counterclockwise. And then its y component naman downward. So we have 18 times 4/5. Ang moment arm ay 2. Ang rotation ay counterclockwise. Sa pababa, ang moment arm niya ay ito. Ang rotation niya ay counterclockwise. And then yung W. Ang moment arm mo is only 1. Tapos ang rotation din ay counterclockwise. And that is all equal to 0. So from there, we will be able to calculate W na required para hindi siya mag-tip over. So ang required ay so that is 352.8. Okay, so ito naman yung kailangan na weight nung block para hindi siya tumumba.
Okay? And that will be our answer for number 2, 352.8. Okay, for number 3, find the minimum weight of the block to maintain equilibrium. So for number 3, kailangan lang natin malaman kung ano yung pinakamaliit na weight para hindi siya gagalaw, no? And pag sinabi kasi natin hindi siya gagalaw or to maintain equilibrium sa context ng friction, dalawa kasi yung pwede mangyari. Pwedeng tumumba, pwedeng mag-slide. So actually, dalawang yun, nagawa na natin. Ito yung kailangan para hindi mag-slide. Ito naman yung kailangan na bigat para hindi tumumba. Pero ngayon, mamimili na lang tayo sa dalawa. Alin ba dyan yung mag-govern? Okay? So dahil ang gusto natin, masigurado na hindi siya gagalaw, mag-slide man or tumumba, ang pipiliin natin is yung mas malaki. No? Ibig sabihin, ito yung mag-govern. Kasi kung ito ang pipiliin natin, halimbawa, sigurado tayo na hindi yan mag-slide. No? Pero, tutumba siya. Kasi ang kailangan na minimum na weight para hindi tumumba is 352. So, para masigurado na hindi tutumba at the same time, hindi mag-slide, pipiliin natin yung mas malaki. So, for number 3, ang sagot natin would be letter B. Okay, and that's how we solve this particular problem.